Hi guys! Magandang hapon! Welcome back po dito sa Gandara Asayo Channel for Showbiz Update. Ang tatalakayin po natin ngayon at pag-uusapan mga kakimpaw ay pumapatungkol nga po dito sa pinaka-iniintay ng lahat mga kakimpaw na mangyari sa buhay nila Kim and Paolo. Kaya super happy po na mga Kimpaw Lanchas ngayon dahil po dito. Pero bago tayo magsimula, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo na ating subscribe button at notification bell na nariyan po sa baba para maging updated po kayo at ma-notify tuwing may bago po tayong chika at balita hinggil sa Kimpaw. Maraming salamat! So welcome back po again sa ating channel mga kakipi. And dumako naman po tayo ngayon sa pagbabasa ng mga komento mula sa atin pong mga subscribers bilang pasasalamat sa walang sawa pong pagsupport at pagtutok sa atin pong mga balita. So ang comment na napili natin para po sa gabing ito ay mula po sa comment ni Mills Visitacion de Guzman. Ito'y patungkol po sa MMFF movie nila Kim and Paolo. Ewan ko, naguluhan po ata siya. Sabi niya kasi, sa X, nakapost yan at sabi, confirmed na yung MMFF movie. Ayan. So, tungkol nga po dito sa movie, confirm naman talaga na may entry sina Kim and Paolo. Nagagawa po sila ng movie at ang katunayan po niya na sinisimula na po ang pagtitaping ng Kim Pao. Ngunit subalit tatapwat, hindi pa po confirm kung kasama na talaga sila. Kasi ipapasa pa po yan nila, no, mga kakimpaw. Ipapasa pa nila yan para sa MMFF ngayong Pasko, December 25. And hope na makapasa, mga kakimpaw, diba? Sana, pero mukhang mukhang 98% naman sigurado na makakapasa to. Hindi naman siguro sila gagawa ng movie ng Kimpaw na hindi pa makakapasa, 'di ba? Sa standard makakapasa sa MMFF. Kaya ngayon pa lang looking forward na po tayo para dito. And kung hindi man makapasa, 'di ba? Hindi i-air na lang po nila. Dahil papanoorin pa rin naman yan ng Kimpaw Lanchas kahit po sa Valentine na, mga Kimpaw eh. 'Di ba? Anyway, puspusan na daw ngayon ang shooting nila Kim and Paolo. Yun ang chika. Samantala, sabi naman dito ni Miss Helen Santos, ako hindi nabibigla sa mga chismis. Sa akin, gusto ko totoo talagang buntis na si Kim. Magpasalamat tayo na talaga buntis na si Kim. Total naman, may edad na si Kim. Prayer lang tayong lahat na sana totoong buntis na si Kim para sa mga basher na yan na tumigil na kung ano-ano ang sinasabi kay Kim. Talagang mahal na mahal ni Paolo si Kim. Si Paolo gusto magkaroon na sila ng baby. God bless sa inyong dalawa forever na talaga kayong dalawa. So, about naman sa pagmamahal, wala namang question mga kakimpaw. Nakikita naman talaga natin na mahal ni Paolo Avellino si Kimi. And yung wish nga niya kay Kim, alam mong mula sa puso. Yun talaga yung gusto niya. Nung birthday ni Kimi na sinabi niya na stress-free para kay Kim Chu, he mean it. Kaya ngayon na may mga di ba, kasagsagan po ng Rizami issue, dinala ni Paolo sa Taiwan si Kim. Ngayon may another issue mga kakimpaw, nag-extend sila ng vacation sa Australia. So he mean it mga kakimpaw, talagang nandyan siya, sinisigurado niya na mabawasan kung sabi nga nung iba hinihigop ni Pao ang stress sa ni Kimi, kaya nababawasan mga kakimpaw. And ginagawa niya yon dahil mahal niya si Chinita Princess. Ayaw na talaga niya na na-stress ang kanyang mahal. Uy, ang kanyang mahal. Mapapasana all ka na lang talaga. May Paolo Avellino na caring, and napaka-maalaga, and napaka-gwapo pa. Pero totoo, hindi na po nakakagulat yung buntis issue kay Kim. Pati po ako, hindi na rin po nagulat na may bagong issue na naman, intriga na naman na buntis si Kim. Kasi
taon-taon na lang. Kawawa na ngayong matras ni Kimi sa mga buntis-buntis na yan kasi taon-taon na lang. So hindi na talaga siya nakakagulat. Pero ang nakakagulat sa ngayon mga kakimpaw ay talagang napakainit nito. As in, dati naman kasi kung ba chika man nabuntis si Kim, one day lang, wala na ulit yung chika. Ayun, saglitan lang pero ngayon hindi talaga bitawan kasi mga fans pinupush na buntis talaga si Kim. Siguro dahil sa pagkainip, hindi ko alam kung bakit pagka-excite mga kakimpaw. Gustong gusto na talagang mabuntis si Kim. Pero meron silang nakikitang signs eh. Kaya siguro ganun. Hindi rin nila matigilan kasi panay rin ang kita nila ng signs na talaga nagdadalang tao nga si Kim. Pero mabubulgar din naman po yan sa tamang panahon mga kakimpaw. Imposibleng hindi mga kakipi. Kung totoo, 'di ba? So sa ngayon ayan, tigilan na po muna natin. Kung buntis, di buntis mga kakimpaw. Kung hindi, ay hindi. Ganun lang yan mga kakimpaw, 'di ba? Anyway, dumako naman po tayo ngayon dito sa isang interview mga kakimpaw. So, hindi ko kilala tong taong to mga kakipi. Pero nabanggit po dito si Chinita Princess or si Kim Chiu nga. Kasi nga, isa po si Kim sa idol niya. At ang nabanggit nga po, parang kasi siya mga kakimpaw. Nag-try din po pumasok sa PBB. And ang inspirasyon niya noon ay si Kim Chiu, sabi niya. At nabanggit pa nga niya mga kakimpaw na mga panahon na yon ni Kim Chiu, di ba? Nayanig talaga po ang buong bansa, ang buong Pilipinas nung panahon ni Kim Chiu. So isa rin siya nagbabakasakali mga kakimpaw na maging another Kim Chiu daw. Chinita Princess ganon. So may pag-amin dito na talagang sinok ni Kim Chiu ang Pinas. Talagang niyanig ni Kim ang Pinas ng mga panahon na yan mga kakimpaw. During her PBB days, di ba? Ang dami talaga nag-idolize sa kanya, daming humahanga, daming kilalang kilala talaga si Kim ng mga panahon na yon. As in, niyanig talaga. As in talaga, wala pong hindi nakakakilala kay Kim. Halos lahat. Kilalang kilala po si Kim Chiu. And hanggang sa ngayon naman mga kakimpaw, talagang sikat na sikat pa rin si Kimi. Actually, nadagdagan pa dahil hindi na lang po ngayon sa Pinas, kundi worldwide na mga kakimpaw. Diba? Samantala, dumako naman po tayo ngayon dito sa interview before ni Chinita Princess. Parang ito pinapanood ko. Wala pa atang pandemic na napanood ko. Hindi ko alam kung anong taon to mga kakimpaw, pero napanood ko na to dati. Ito nga yung lagi ko sinasabi sa inyo, nabasihan ko na talagang si Kim until now is pure. Super pure pa mga kakimpaw. Kahit meron na siyang mga naging long time jowa, long time boyfriend, still pure pa rin si Kim. Kaya sa mga buntis na hindi ako naniniwala hanggat hindi kasal si Chinita Princess. So, kumakalat ito ngayon sa social media siguro dahil nga sa issue na buntis si Kim Chiu. So, nabalik ito. Dalang question kay Kim noon is, what is your opinion about live-in bago ikasal? Ang sagot po ni Kimi dito, ako kasi Chinese ako eh. Hindi talaga ako into live-in bago ikasal. Hindi pa naman tayo kasal. So, ayan, you enjoy your life. I enjoy mine. Yan po. Meron pa sinabi si Kim na bilang Chinese, ayun na, conservative, ganon. So, hindi talaga siya, into live-in bago ikasal. So, yun yung paninindigan ni Kim Chiu na pinanghahawakan ko magpahanggang ngayon, mga kakimpaw. Kaya kung mabubuntis si Kim, mga kakipi, yun po ay kasal na siya, mga kakimpaw. And I hope kay Paulo Abilino, no, mga kakimpaw, sana pagkaloob naman ng Diyos na sila na ang endgame. Anyway, syempre, ang mga fans hindi pa rin po matigil. And iniisip na baka po nagbago na ang paniniwala ni Kim dahil naka two-failed relationship na siya, mga kakimpaw. Ganyan. Dahil sa mga pinagdaanan niya sa long-time partner niya before, baka nagbago na ang kanyang pananaw tungkol po dito.
So, ito pong comment na to ay mula kay Ders, no? Sabi niya rito, malay mo Miss Ders, nagbago na ang paninindigan ni Kim about sa live-in. Kasi, nakadalawang long-term relationship na siya eh. Hindi naman sa pinpoint ko na sa isang bagay lang. Kaya siya iniwan. Dahil alam naman natin kung ano ang dahilan kaya sila naghiwalay ng mga ex niya. Nasa modern days sa tayo ngayon, Miss Ders. Mas marami na ngayon ang nagli-live-in bago ang kasal. Kasi kung mag-live-in na sila doon nila makikilala ang isa't isa. 'Di ba, Miss Ders? Sumalay natin, nagbago na. Yan, mga kakimpawang comment ni Arlene. Cases hinggil dito. And what do you think? Palagay nyo ba, nadala na si Kim sa pagbabago ngayon ng panahon, mga kakimpaw, pati ang kanyang paniniwala? Comment down below lang po. Hanggang dito lang muna ang ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikinigan. Kita kas pumuli sa susunod natin, chika. Maraming salamat at ingat po palagi.